Sabi nila, binabalot ng karahasan ng mga settler ang Judea at Samaria. Ngayon, ipapakita natin ang datos ng pulisya, mga gawa-gawang naratibo at isang kakaibang pattern na may kaugnayan sa bilyong-dolyar na kampanyang naglalayong baguhin ang katotohanan. May insidente ngayong linggo na maaring nagbunyag ng higit pa kaysa inaasahan. Tara, simulan na natin. Maligayang pagbabalik sa Judacation dito sa JNS TV. Ako si Josh Hazen. Sa kabila ng mga ulat ng malawakang karahasan sa Judea at Samaria, ipinakita ng datos ng pulisya na kabilang ang Benjamin Regional Council sa mga pinakaligtas na lugar sa buong Israel. Ang Benjamin ay nasa hilaga ng Jerusalem. Pwede mo itong tawaging Timog Samaria kung gusto mo. Ang datos na inilathala sa gitna ng ulat ng karahasan sa Judea at Samaria ay nagpapakita ng mataas na antas ng personal na seguridad sa lugar. At pinadududahan nito ang mga pagsisikap na ipakita ang lugar na puno ng malawakang karahasan. Halimbawa, sa isang insidente nung nakaraang buwan sa Ofra na unang inakusahan bilang karahasan ng mga settler, kalaunan, lumabas na 12-12 ng mga Arabo ang umatake sa isang Judiyong pastol, nagbato ng mga bato at pagkatapos ay inatake rin ang puwersang ipinatawag sa lugar. Nang maramdaman ng mga sundalo ang panganib, pinaputukan nila ang isa sa mga umatake na naiulat na namatay dahil sa suga. Pekeng karahasan ng mga settler ang tawag namin dito. Kadalasang inilalarawan ang mga komunidad sa Judea at Samaria bilang marahas at puno ng kriminal, pero iba ang sinasabi ng datos. Ayon sa datos, ang antas ng krimen sa lugar ng Benjamin Regional Council ay nasa humigit kumulang 10 kasong kriminal kada 1,000 residente, mas mababa sa kalahati ng pambansang average na 25. Malakayang agwat na naglalagay sa konseho sa mga lugar na may pinakamataas na personal na seguridad sa Israel. Ipinapakita ng mga numerong ito na ang Benjamin Regional Council ay isa sa mga lugar na may pinakamababang krimen sa bansa. Dito, may maayos na kampanyang pinondohan ng mga dayuhang pamahalaan, isinagawa ng mga ekstremistang radikal na makakaliwang organisasyon at pinagsama ng UN ahensya na nagtitipon ng estadistika. Ang tinutukoy ko ay ang OSHA, ang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Iyan ang tawag nila sa kanilang sarili. Isa itong bilyong-dolyar na patuloy na kampanya na pinupuntirya ang Israel at partikular sa mga Hudyo ng Judea at Samaria. Isa itong makabagong bersyon ng blood libel. Siyempre, umiiral ang karahasan. Binasa ko lang sa iyo ang mga datos. Hindi ko kailanman sinabi na zero ito, pero tiyak na hindi ito kasing lala ng ipinapakita ng Palestinian Authority at ng mainstream media. Layunin nilang pahinain ang pag-aangkin ng mga Hudyo sa ating makasaysayan at biblikal na lupain. Ang pag-asa nila na balang araw ay makuha nila ang buong lugar na ito. Pero yun pa lang ang unang hakbang. Ang ikalawa ay ang ganap na pagwasak ng Estado ng Israel. Hindi lang ito tungkol sa Judea at Samaria, kundi sa buong bansa. Pero hindi namin papayagan yon. Habang tinatalakay ang tinatawag na karahasan ng mga settler, pakibasa ang aking pagsusuri sa jns.org ngayong linggo na pinamagatang Inside the Battle Over the Settler Violence Narrative. Ayon sa mga eksperto, opisyal, militar at aktivista sa Israel, ang alegasyon ng karahasan ng mga Israeli settler laban sa mga Arabo ay bahagi ng matagal ng organisadong kampanya na may pondo para ipawalang bisa ang Estado ng Israel at mga residente sa riyon. Wala sa mga pinagkunan ko ng impormasyon ang nagkaila na may umiiral na karahasan ng mga Hudyo. Ngunit ayon sa kanila, hindi ito kasing laganap ng ipinapakita ng media at mas kaunti ang mga kaso kaysa sa iniuulat, malawakang kinokondena at gawa lang ng iilang individual. Pakibasa ang artikulong iyon kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Inulat ng Times of Israel nitong linggo, ayon sa mga Palestinian media outlet na nagsasagawa ang IDF ng operasyon sa nayon ng Al-Khadir malapit sa Bethlehem, maging sa loob ng St. George Church. Ayon sa IDF, bilang tugon sa tanong ng Times of Israel, 2 terorista ang naghagis ng mga Molotov cocktail at mga bato para patayin ang mga Israeli sa kalsada malapit sa nayon, siyaka tumakas papasok sa compound ng simbahan. Nagsagawa ng paghahanap ang mga puwersa malapit sa simbahan at patuloy silang nagsasagawa ng operasyon sa lugar. Pakinggan mo kung paano ito mangyayari. Magpo-post ang PA ng larawan ng mga sundalong sumasalakay sa nayon ng mga Arabo at sa simbahan.
Mahilig talaga sila sa salitang sumasalakay. Laging sinasabi nilang sinasalakay ng mga Hudyo ang Temple Mounts. Kahit mapayapa at maayos ang panalangin, sinasabi pa rin nilang sumasalakay. Tuloy tayo. Makikita mo ang larawan ng mga sundalo ng IDF sa loob ng simbahan. Sinusubukan ng mga galit sa Israel na pag-awiin ng mga Hudyo at Kristiyano sa pagsasabing nilalapastangan ng Israel ang simbahan at palaging nangyayari ito. Naalala mo ba ang mga larawang ito? Naalala mo ba ang ulat? Nung nakaraang Hulyo, ito nangyari. Ang US Ambassador sa Israel na si Mike Huckabee ay bumisita sa isang Kristiyanong baryo sa West Bank na sinakop ng Israel, gaya nga ng tawag nila roon, at nanawagan ng pananagutan sa pag-atake sa isang sinaunang simbahan na sinisisi ng mga residente sa Israeli settler. Pero sa totoo lang, ang mga Arabo ang siyang nagsimula ng sunog. At bakit hindi gamitin ang mga larawan gayong may simbahan malapit doon na hindi man lang nasira ng sunog? Sayang, pinapunta pa ang US Ambassador sa Israel sa lugar, pero di naman pala balita. Tingnan mo kung gaano katalino ang operasyong ito ng PA, sinusubukan nilang pag-awayin ang Hudyo at Kristiyano. At alalahanin natin ang nangyari noong 2002. Dandang Arabo, kasama ang mga terorista ng PA, ay sapilitang pumasok sa simbahan ng kapanganakan sa Bethlehem. Ginamit nila ang simbahan bilang panangga, pinapaputukan ng mga sundalong Israeli. May magkaibang ulat kung ang mga nasa simbahan ay nangbibihag o nakikipagtulungan sa terorista. Pero tingnan mo kung paano ito iniulat. Mula Abril 2 hanggang Mayo 10, 2002 ang Church of the Nativity sa Bethlehem sa West Bank ay napaligiran ng Israel Defense Forces na tinutugis ang mga pinaghihinalaang militante ng Palestino na nagtago sa simbahan. Napaligiran ng IDF? Ganun ito ipinakita. Ano ang ginagawa ng mga terorista? Hindi sila tanga. Masama sila pero siguradong hindi sila tanga. Alam nila na masama ang tingin sa Israel kung lalabanan nila ang terorista sa simbahan. Pero sila rin ang lumapastangan sa banal na lugar ng Kristiyano. Ganyan sila kumilos. Ngayong linggo naman, narito ang kwento ng mga teroristang may Molotov cocktail na nagtatago sa simbahan sa Al-Qadir malapit sa Bethlehem. Mga kababayan, huwag magpaloko. Huwag magpadala sa pagkakawatak-watak na pilit nilang nililika sa pagitan ng mga naninindigan sa mga pagpapahalagang Hudyo-Kristiyano. Huwag nating hayaang magtagumpay sila dahil sila ang sumisira sa mga banal na lugar. Isang bagong ulat mula sa Yesha Council na kumakatawan sa mga pamayanang Hudyo sa Judea at Samaria ang nagbunyag na maraming bagong halal na opisyal ng munisipyo ng Palestinian Authority ay pumupuri sa terorismo at laban sa Israel at Estados Unidos. Nagdaos ang PA ng halalan sa mga munisipyo para sa mga alkalde at opisyal ilang linggo na ang nakalipas. Ayon sa bagong ulat, maraming nahalal ang may kasaysayan ng pag-uudyok o pagpuri sa terorismo at ilan ay ilang minuto lang ang layo sa mga komunidad ng Israel. Bago ako magpatuloy, mahalagang punto yan. Ang Judea at Samaria ay hindi Gaza. Sa ibang salita, habang pinatunayan ng Oktubre, 7 na ang pulisiya ng mga Arabo sa isang panig ng bakod at mga Hudyo sa kabila ay isang palpak na pulisiya, ang nangyari sa aktwal ay narito ang Israel at nandoon ang Gaza. Sila ay hiwalay na mga entidad. Sa Judea at Samaria, magkaugnay lahat. Sa masamang nakatira ang mga Arabo at Hudyo, pinagsasaluhan ng mga kalsada at marami sa mga sonang industrial ang pinagsasaluhan din. Matapos ang Oktubre, 7 huminahangugnayan. Pero sa teorya, parang tagpi-tagping pamumuhay ito ng mga Hudyo at Arabong magkakasamang naninirahan. Balik tayo sa ulat tungkol sa mga leader ng munisipyo ng PA na sumusuporta sa terorismo. Sa Hebron, ang miyembro ng City Council na si Momar Yosef Alawi ay sa loob ng mga taon ay nagbahagi ng mga nilalaman na naglalaman ng papuri sa mga terorista at pag-udyok laban sa Estados Unidos.
Halimbawa, sa Jericho, si Mayor Salem Garoof ay sumali sa mga rally at mga posts sa social media na sumusuporta sa terorismo at sa mga teroristang pinalaya mula sa bilangguan sa Israel. Sa Jenin, ang bagong halal na alkalde, si Mohammed Jarar, ay sinusuportahan ng mga miyembro ng kanyang pamilya na aktibong ginugunita at pinupuri ang mga individual na nagsagawa ng mga pag-atake ng terorismo laban sa Estado ng Israel. Ito ang pahayag ni Omar Rahamim, CEO ng Yesha Council. Ipinapakita ng investigasyon ang isang mahirap unawaing realidad. Ang mga alkalde na kumikilos 10 minuto lang mula sa Kfar Saba at 20 minuto mula sa Wudiin sa gitnang Israel ay hindi malalayong lider. Nagpo-promote sila ng terorismo at nananawagan ng pagkawasak ng Israel. Hindi ito mga malalayong tao, kundi mga opisyal na lider na nandyan lang sa tabi at sumusuporta sa mga terorista. Hindi kayang balewalain ng Israel ang sistemang ito ng pag-uudyok. Dagdag pa niya, ang sinumang nagbibigay lehitimasyon sa Al-Aqsa Flood mula sa ganitong lapit ay muling nagpapatunay na ang Palestinian Authority ay hindi katuwang akbanta sa ating pag-iral, ayon kay Omar Rahamim. Ngayon, tandaan natin, Al-Aqsa Flood ang tawag sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7. Kaya Muli, ito ang mga leader ng PA. Hindi ito Hamas at hindi rin ito yaong nasa Gaza. Ito ang mga taong inaasahan sanang maging katuwang ng Israel sa kapayapaan. Gayunpaman, marami sa atin ang nakakaalam tungkol sa PA mula pa nung unang bahagi ng dekada 90. Hindi sila mapayapang organisasyon o katuwang sa kapayapaan. Ang PA ay grupong tiwaling terorista na naka-Amerikana. Layunin nilang wasakin ang Israel sa mga yugto. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, gaya noong 2000, itinutok nila ang armas sa mga Hudyo. At paulit-ulit itong nangyayari. Mga kababayan, seryoso ang banta. Ilang linggo na ang nakalipas, nag-usap ako tungkol sa isang ulat na nagsasabing mayroong 65,000 miyembro ng PA Security Forces na lampas sa pinapayagan ng Oslo Accords. Sa totoo lang, hindi na yan security force, isa na yang hukbo. Dapat mapansin ito ng mga lider ng Israel bago maging huli ang lahat. Sa magandang balita ngayong linggo, nalaman ng Ynet na lilipat na ang unang mga pamilya ngayong tag-init para magtatag ng 2 bagong komunidad sa estratehikong lugar sa Samaria. Ang 2 bagong bayan ay Bezek at Tamun. Ang mga bagong komunidad ay nasa mataas na lugar na kita, ang Jordan Valley, at malapit sa kumpol ng 5 baryo ayon sa IDF. Ito ang unang hakbang sa pagpapatupad ng desisyon ng gabinete noong Disyembre nang payagan ng gobyerno ang pagbuo ng mga bagong komunidad. Ito ay tinawag ng mga lider ng mga pamayanan na isang karera laban sa oras. Ang mga pinuno ng Yesha Council na nabanggit ko kanina, ang payong organisasyon na kumakatawan sa mga komunidad ng Hudyo sa lugar na ito at mga matataas na opisyal ng politika ay nauunawaan na kailangan nilang umika ng mga aktual na kalagayan sa lupa bago ang susunod na eleksyon. Nag-alala ang mga taga-suporta na baka ihinto ng gobyernong may ibang komposisyon ang mga planong ito at hindi maipatupad ang mga desisyon ng kasalukuyang gabinete. Sina Bezek at Tamun, 2 bagong bayan, ay simula lang ng mas malaking plano ng Samaria Regional Council na magtatag ng 18 bagong komunidad doon. Ngayon, kahit may nagsasabing iba, hindi kailanman mali ang magtayo ng komunidad ng Hudyo sa Israel. Sa loob ng 59 na taon tuwing pinapayagan ng Israel ang pagtatayo sa Judea at Samaria, may mga nagsasabi na hindi ito ang tamang panahon. Masyadong kontrobersyal ito. Anong gagawin kung manggulo ang mga Arabo? Para sa kanila, hinding-hindi ito ang tamang panahon para magtayo. Sumasang-ayon akong nasa sanggandaan tayo ngayon. Panahon ng eleksyon dito sa Israel dahil gaganapin ang eleksyon para sa Knesset pagsapit ng Oktubre ngayong taon at yan ang batas. Pwedeng maaga ang eleksyon pero Oktubre ang deadline para dito. Mula noong 2022, inaprubahan ng pamahalaan ang record na 103 bagong komunidad sa Judea at Samaria. Ngayon na ang tamang panahon para lumipat ang mga taong ito sa kanilang mga tahanan at aprubahan ang mas maraming komunidad at konstruksyon sa puso ng Israel. Ang punto ay, hindi natin alam kung ano ang dala ng bukas, kaya ngayon na ang tamang panahon. Narito pa ang isang kwento na siguradong pag napanood mo
ay magiging balita at hindi pabor sa Israel. Noong Miyerkules, inalis ng Civil Administration ang 3,000 punong itinanim ng mga PA Arab sa lupaing pag-aari ng Estado ng Israel sa rehiyon. Sa utos ni Ministro Bezalel Smotrich, isinagawa ang operasyon ng pagpapatupad ng batas para alisin ang mga punong itinanim sa lupaing pag-aari ng Estado sa Shahak Industrial Zone, Samaria. Ang mga puno ay matatagpuan sa loob ng aprobadong lugar na saklaw ng master plan para sa Industrial Zone ng Samaria Regional Council. Ang pag-alis nito ay nagbibigay daan sa patuloy na pagsasaayos ng lupaing pag-aari ng Estado at paghahanda para sa pagpapalawak ng Shahak Industrial Zone. Kasama rito ang pagtatatag ng bagong komunidad ayon sa desisyon ng pamahalaan. Inaprubahan ng pamahalaang Israeli ang pagtatayo roon. Kaya, balik tayo sa mga puno. Humigit kumulang 3,000 sa mga punong ito ang inalis sa tinatayang 200 dunam sa ilang magkakahiwalay na lokasyon. Iyan ay may sukat na mga 49 na acre. Kasunod dito ng mga naunang pagpapatupad ng batas sa lugar na iyon. Noong Setyembre 2025, 2,500 puno ang binunot. At noong Disyembre ng parehong taon, 6,300 pa ang binunot. Sa tingin ko, kumalat na sa iba't ibang lugar ang mga larawan ng pagbubunot ng mga puno ngayon. Ang hindi lang nila sinama sa ulat at sinasabi ko ito ng may sarkasmo ay na ang mga punong ito ay sadyang itinanim sa lupaing pag-aari ng Estado ng Israel. Dalawa ang layunin dito at panalo para sa kabilang panig. Kung baliwalain ng Israel ang mga puno, aagawin ng mga Arabo ang lupa. Kung walang sisipot, kanila na siguro kasi sila ang nagtanim ng mga puno. Kung bubunutin ng Israel ang mga puno, panalo sa PR ang autoridad ng Palestina dahil pwede nilang bideohan ang mga Israeli na nag-aalis ng puno. Talo ang Israel sa parehong sitwasyon. Nagpasya ang administrasyong sibil na ang pagbunot ng mga puno ang hindi gaanong masama sa dalawang pagpipilian. Pero ang pinakamahalagang tandaan, gaya ng ipinaliwanag ko lang, ito ay isang ganap na planadong media stunt ng mga nagtatanim ng puno. Alam nilang talo ang Israel dito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan ay hindi mo dapat paniwalaan ang lahat ng nakikita mo. Ang Israel ay isang bansa ng mga batas at dapat ipatupad ang mga batas na iyon. Kung lalabag ka sa batas at magtatanim sa lupang hindiyo, dapat may kaparusahan. Sigurado akong ganito rin sa ibang bansa. Hindi ka pwedeng basta pumasok sa bakuran ng kapitbahay at magtanim ng mga puno ng walang paalam. Hindi dapat na iba ang Israel. Ngayon ng tamang panahon ipatupad ang batas. Balak ko sanang tapusin ang palabas ngayong linggo, pero may isa pang mahalagang bagay na dapat pag-usapan. At iyon ay ang maliit na piraso ng tela na suot ko sa aking ulo. Ito ay tinatawag na kipa o yarmulke. Bakit may ilang Hudyo na nagsusuot nito? Ayon sa ACHE.com, ang kipa ay simbolo ng pagpapahalaga ng tao sa relasyon nila sa makapangyarihan. Parang sinasabi mo, mahal kita, Diyos, higit sa lahat ng bagay sa mundo. Alam kong kasama kita saan man ako magpunta, at iniisip kita sa lahat ng oras. At ang pagsusuot ng kipa sa publiko ay nagpapahayag na, ipinagmamalaki kong konektado ako sa iyo, Diyos. Wala nang mas nagpapasaya sa akin kundi ang malaman na magkasama tayo. Hindi ako natatakot, malaman ng iba na tapat akong Hudyo. Hindi ko itatago ang pagmamahal ko. Tuwing naisip kita, napupuno ako ng pagmamalaki at kumpiyansa araw-araw. Kaya bakit ko nga ba ibinabahagi ito sa iyo ngayon? Alam ko na 99.9% ng mga nanonood ng palabas na ito ay naiintindihan na ang lahat ng ito. Pero may ilang mga troll dyan na nagkukomento sa palabas ko o sa mga social media platform ko. Sinasabi nilang mga bagay tulad ng ano yung carpet sa ulo mo, plato, platito, piraso ng basura, o lumang antisemitikong estereotipo. Sinusuot mo yan kasi tinatakpan yan ang mga sungay mo. Ngayon, maaring kalbo ako pero wala akong sungay. Tingnan mo. Bakit pinupuntirya ng mga troll ang pagiging Hudyo ko? Dahil hindi nila kaya. Yung parehong mga troll, wala namang problema sa ganitong takib sa ulo o sa isa pa. Pero ganito ang kalagayan ng mundo ngayon. Pagkatapos ng Oktubre, 7 ang pinakamasaklap na masakir sa mga Hudyo mula Holocaust, marami ang lumitaw hindi para makiisa, kundi para atakihin ang mga Hudyo.
Muli, 99.9% ng mga nanonood ay hindi kabilang sa kategoryang yon. Para sa ilang troll dyan, patuloy kong isusuot ng may pagmamalaki ang aking kipa. Nakaligtas kami sa mga paraon sa Ehipto. Malalampasan din namin kayo habang nag-troll lang kayo dyan sa basement ng nanay ninyo. Israel Chai Ako. Ang bansang Israel ay nabubuhay ngayon at magpakailanman. Salamat sa panunood ng Judaication sa JNS TV. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS News. Salamat sa mga nasa likod ng eksena sa JNS TV. Aaron Wogelanter sa board, producer Barbara Kanamov, station manager Yuri Sveretsky, Ryan Lifshitz, Zach Zickerman, at video editor Xenia Poloshenko. Maraming salamat sa inyong lahat. Panurin ang lahat ng programa sa JNS TV at bisitahin ang jns.org para sa pinakahuling breaking news tungkol sa Israel, Gitnang Silangan at buong mundong Hudyo. Magandang linggo sa lahat. Kita kits ulit sa Judaication sa JNS TV next week.